So ayun, magandang araw sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid at sa lahat ng mga OFW na nanonood dito sa Musikeros sa Bukid. So nung isang gabi, talagang matindi yung bakbakan natin doon sa harap ng QGC kung saan napuntahan natin at nasaksihan natin na ang mga nag-checkpoint ay mga SWAT. Sa hindi po yung mga SWAT na yon talagang tinanong po ng SMNI at ng QGC na abogado, hindi sumasagot dahil hindi sila nagpapakita ng kanilang mission order at parang mga bingi at PP na sila. So doon nakita natin yung mga SWAT, hindi yan dapat sila nag-checkpoint. At din nakita rin ninyo sa live yung kahapon na talaga yung hindi naman talaga sila nag-checkpoint, nagkakaway lang. Doon talagang nilapitan na talaga at binantayan ng mga taga QJC na binabantayan ang kanilang mga galaw kasi talagang may plano talaga silang gagawin sa QJC at din nagpapasalamat tayo dahil anytime suportado po natin yung QGC, lahat ng mga Duterte, lalo na yung VP Sara natin. So talagang pinaggagawa nila ay galing na talaga utos sa taas na wala na talagang klarong utos dahil sumusunod lang talaga sila dahil sa utos ng taas. So sana yung nandyan sa taas, kung saan ka man dyan sa taas, baka mahulog ka. So sana hindi ka mahulog. So, ayun guys, then, ang dami ng pinapadala ng mga kasinungalingan sa harap ng KOJC. Pero hindi nila nababantayan na mas matalino ang KOJC at SMNI dahil binubulga talaga sila, ibinubuking na ang kanilang ginagawa ay illegal na illegal at maling-mali. So, dito na naman ngayon, sa panibago na naman kasinungalingan nila na imagine na gumagawa ng checkpoint ay mga SWAT, mga SAF. Kasi base doon sa SMNI na pinalabas, dapat yung kulay blue na friendly uniform. Pero ngayon iba nang ginagamit na hindi nagsasalita yung team leader, hindi nagpapakita ng kanilang mission order. Dito, Coast Guard, LTO, ginamit na talaga ditong video na ito na utos daw mission order ng DOTR pero hindi ito pinakita yung mission order nila. Bagkos tinakpan pa yung camera. So, guys, tulungan niyo po ako na mabulgar to at mga kasinungalingan nila na talagang lantaran, harap-harapan na talaga yung ginagawa nilang paglabag sa batas. So, alam ko mababait to sila pero dahil sumusunod sila sa taas, yun, ginagawa nila kahit maling-mali. So, kayo po ang umusga. I-play na natin yung video sa araw na ito. Panoorin at pakinggan natin. Then, try ko po i-translate kasi Bisaya po yung nag-interview dito. Then, makinig po tayo at i-like at i-share natin yung video, guys. O, play! Natuloy ang isasagawa sanang anti-colorum operation ng mga tauhan ng LTO at PCG matapos masita ng mga KOJC missionaries na expired o paso na ang validity ng dala nilang mission order. Narito ang balita ni Charmaine Balagon. Bigo ang mga tauhan ng Land Transportation Office at Philippine Coast Guard na ituloy ang ikinasa nilang anti-colorum operation mismo sa tapat ng KOJC compound kahapon ng hapon, Agosto 1. Isa pa, kung ang inyo yung pag-digitize, anong fully armed ang inyong kauban? Direktiba na siya sa DOTR, sir. Kalagi, ang yung direktiba gani, 15 to 31. Kauban ng Coast Guard under the SAI. So, yun guys, kung makikita nyo sa video, Coast Guard. So, yung isang araw, kahapon, SWAT. Yung mga nakarang mga araw, SAP. So, talagang mga high-powered, naka-full battle gear na pinapadala sa harap ng QGC.
Sa buong Davao, guys, mga kababayan, nag-ikot po tayo. Wala pong ganyan. Diyan lang mismo sa harap ng QOJC. So, kayo na pong humusga. Talagang puspusan yung mga kalukuhan, kasinungalingan na ginagawa nila. So, ano ba talaga yung mga plano nila? Pero dito, this time, na-booking na naman sila. Huli talaga yung kasinungalingan nila, guys. Alagay, wala kayong problema. Pero ang iyong direktiba, 15 to 30 October. So, yung sabi sa mission order nila is 15 to 31 in July. So, nagsagawa sila ng checkpoint dyan, August 1. So, talagang pasong-paso na. Kahit isang araw yan, guys, pasong-paso na po talaga yan. August 1 ka na ron. Kasi papunta ako din kayo ng ay, questionable ang inyong pag-direct. So, yan yung nakagandahan sa QOJC at SMNI dahil lumalaban talaga sa katotohanan. Talaga ang katotohanan yung ipinaglalaban. So, tingnan nyo gan guys kung anong gagawin nila mamaya ng mga Coast Guard na yan. Imagine yung training nyo pang dagat pero nandiyan kayo sa highway. So, mataas yung level ng training mo pero nandiyan ka sa highway. Ang dami naman pwede magbantay dyan. Mga pulis pala. Bakit may Coast Guard? Pang dagat yan eh. Kayo, ano po yung masasabi niyo dyan? Gulat ng mga misyonaryo ng KOJC ang biglang pagpwesto sa tapat ng compound ng 3 law enforcer ng LTO at 2 tauhan ng Coast Guard na palakakang pinapara ang mga sasakyan. Yun lang at hindi naman puspusan ng inspeksyon na ipinatutupad. So, kung makikita nyo guys, pinapara lang tapos pinapaalis. So, tama ba yan? So, talagang maling-mali. Maling-mali talaga. Nanghingi ng SMNI ang mission order mula sa law enforcer para matiyak na lehitimo ang kanilang operasyon ay nagkaroon muna ng palitan ng diskusyon bago ito ipinakita sa atin. Documents nga, diba? News na mo din rin. Kasi nga yung mga pangutana kung na mission order. Para the benefit of the doubt sa itong mga turista. So, yun. Hinihingian sila ng mission order yung LTO tsaka yung Coast Guard. Bakit may Coast Guard? O, di ba? So, as public servant, dapat magbigay kayo ng tamang information kasi nasa public po kayo. So, karapatan po ng mamayang Pilipino o ng mga normal na tao na manghingi kung ano pong mayroon, ano pong ginagawa nyo. Dahil po mga nagbabayad ng sweldo po sa inyo ay ang mga taxpayers. So, binabayaran kayo. So, may karapatan po ang tao tumanong sa inyo. Lalo na ikaw, Coast Guard, hindi ka naman dapat dyan. Nasa pangdagat ka, bakit nandyan ka? O, di ba? So, talagang praning na mga ano natin, no? Mga kapulisan natin. Nasali pa itong Coast Guard. Tingnan mo, ang dami pang lubo na nakalagay. May DOTR pa. Oh my God. Kay kung yung tanawin sir, mura delikado mo kay dito sir, kay padulhog, niya pasaka, pasigamit sila siya. Sir, mga ilamig katong sir. Katong mission order na to. Karapis pa documents. So, yun ang nakaganda sa SMNI at QGC talagang makulit. Nangingi. Yun. At nararapat din gawin talaga. Mo sir, para dili po maging bias po sa inyo. Sa inyo ha, kung mag-mo make news. Nagkandak mo kuan. Ang tawagan din mo? Siguro ano. Hindi na mo ipakita sir. Hindi na mo. So, ayun. Ipinakita pero hindi nila ipakita sa kamera. So, ang katanungan, bakit hindi nyo ipakita sa kamera? Okay? So, kayo pong umusga, mga kababayan. Talagang kung tama at legit ito at legal yung ginagawa nila, bakit hindi nila ipakita sa camera? Di ba? So, tama po ang ginagawa ng QJC at ng SMNI. Tingnan nyo po tuloy. Excuse me ma'am, ayun na yan sa ma'am. Yan naman ako. Ayan, tingnan nyo po So, huli na naman
ang kasinungalingan nila, mga kaibigan. Tinakpan ang kamera. Di ba? Kung tama pa naman itong ginagawa nila, bakit ayaw nila ipakita? Di ba? O, kung walang mali sa ginagawa nila, bakit hindi nila ipakita sa kamera? O, kayo po, anong tingin nyo dyan, mga kababayan? Tingnan nyo, klarong-klaro nyo, tinakpan eh. Di ba? Tuloy. Pabasa lang na mo, bitagan. So, sinabi niya, pinabasa lang daw. So, wag lang daw videohan. Ayan. Bagamat ipinagbawal na kunan ng kamera ang naturang order sa dahilan ng internal ang impormasyong ito, ay napansin ng SM. So, hindi pinakunan kasi internal daw. So, anong order yan? Hindi, ano ba yan? Pang-public ba yan? O para sa inyo lang yan? So, kumakahol din ito. Kumakahog din. Naglalaway rin ito sa sa pabuya. Okay. So, siguro, kagatin yung pabuya ng QJC. 20 million. Kung sino yung umutos dyan. Dalhin nyo sa QJC. Sige. Masyado mababa yung binigay niyo balos-los eh. Okay. Ay ang date na nakasulat sa mission order. Nakalagay dito na epektibo mula Hulyo 15 hanggang 31 ng parehong buwan lamang. Tingnan nyo po. Talagang pasong-paso. August 1 na sila nag-checkpoint dyan. So, talagang Marbil, Torre, halatang-halata po ang mga pinagagawa ng mga nasa baba nyo. Alam nyo kawawa dito guys, yung mga nasa baba. Dahil sa utos sa taas ni Marbil, ni Abaluslos, ni Torre, yan. Huli po ang kasinungalingan lang. Huli po ang maling ginagawa nila. Huli po na talagang sumusuway sila mismo sa batas. Sila mismo ang sumusuway. Sila mismo ang lumalabag sa batas. Minabuti ng KOJC missionaries na tanungin kung ang naturang mission order ay may bisa pa ngayong unang araw na ng Agosto ngayon. Hindi na ba ito expired? Anti-colorum, dapat visible ang ilahang LTO patrol. Dili wala ta kabalo kung taga-region bagid sila. Kaya kung tinuod yun nga LTO augmentation sila, dapat region 11. Pero makatuda kay dito'y police unahan, naay police sa Jollibee. Nganong dili man sila mag-join o augmentation. So, tama nga naman sa pag-ikot-ikot natin dyan. Alam nyo, from landmark, may police na dyan. Maglakad ka lang ng mga 50 meters, may police na naman dyan papasok sa LPU. Maglakad ka naman ng mga 50 meters, meron na namang police dyan sa ginagawang construction. So, paglakad mo naman ng mga 100 or 150 meters, dyan mismo sa Jollibee, sa exit ng airport, may mga police na naman dyan. Hindi yun police SAP po yun kasi naka full battle gear sila. At the same time, parang army yung naka-camouflage po ang uniform nila. So, bakit hindi sila mag-joint force? Coast Guard. Ang dami nang pinapadala dyan mga kababayan, mga kapatid. Tingnan nyo, pinadala na. Coast Guard, SAP, SWAT, ano pa, Police, CIDG. So, grabe na. LTO, DOTR, Coast Guard. Dami na. Grabe, wow na wow. Napapraning, nakakatawa na talaga mga kaibigan, mga kababayan, yung pinagagawa nila. Sige, tuloy. Ang isa sila tapos amo ni ang question, pangutana. Dili nila may hatag, dili nila pwede, dili sila gusto nga kamerahan ang mission order. Pero akong gibasta ilang mission order from July 15 to 31. Kanya August 1 na karon.
Tama lang na higpitan ng LTO ang anti-colorum operation nito upang mahuli ang mga hindi rehistrado at hindi lehitimong pampublikong sasakyan na nagdudulot ng pagkalugi sa ilang mga transport operators sa bansa. Dito sa Pilipinas, maituturing ang iyong sasakyan bilang colorum kung ito ay ginagamit sa pamamasada, ngunit walang kaukulang permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. May kaukulang penalty at legal action para sa mga illegal operator na hindi bababa sa 6 na taong pagkakakulong at aabot sa 2 milyong pisong multa. Ang tanong ngayon ng KOJC missionaries sa ating mga law enforcer, wala ba silang nilalabag na batas sa ginawa nilang operasyon, gayong malinaw na paso na ang bitbit nilang mission order? Kami, maka-question with me. Unang-una, ang inyong pag-abot dire, anawa o, dili gani LTO na patrol ang inyong gigamit. So ayun, Coast Guard ka sir, ginagawa nyo pang LTO, pang DOTR, pero yung sasakyan nyo hindi LTO. Talagang naka-private vehicle po kayo. Anong sagot mo dyan, sir? Anawa, nabalik. Sir, naunsa. So ayun, tamimi si Coast Guard. Talagang huli-huli ang inyong kasinungalingan. Huli po ang illegal ninyong operation. So, maghintay lang po kayo, sir. Talagang QGC pa naman. Iwan ko lang kung kakasuhan ko. Mas maganda kakasuhan kayo. Dahil maling-mali po yung ginagawa niyo. Wala mo just now sa inyong mga topics, sir. Ngayon, Tamimi, umalis. Aalis na yan. Good job. Good job, QGC. Good job, good job. Oh. Diba? Ayun. Huli, alis. So, ayan. Iba na talaga ang panahon ngayon, guys. Talagang kailangan natin maging matapang katulad ng KOJC at SMNI, sitahin kung anong ginagawa ng mga bangag na ito, mga praning na ito ng mga kapulisan, Coast Guard, LTO. So, magkaisa po tayo, guys. May karapatan po tayong tanungin sila ano yung mission order nila. Iyan, tingnan nyo. Umalis, Tamimi, kay Sir ng KOJC. Grabe, ang tapang. Parang 5-star general, ah. So, I salute you, sir. Sir Bobby, I salute you. Grabe, napaalis mo yung Coast Guard at saka LTO. Kami magkapangutana yun, o sir, dili mo maubil sa muwag. Sinundan pa ng isang katanungan na kung bakit sa mismong harapan ng KOJC ang kanilang operasyon, samantalang tadtad na ng police visibility ang religious compound. Hindi pa nga riyan kasama ang mga highway patrol group na pabalik-balik ang pagpapatrolya. Sa pagkakataong ito ay dahan-dahan ng umiwas sa ating mga pagtatanong ang mga tagapagpatupad daw ng batas at isa-isang pumasok sa sasakyan. So, ayun na, malaking question dyan. Tagapagpatupad daw ng batas. So, kung makikita mo dito sa sitwasyon nito, mga kaibigan, mga kababayan, sila na po ang tagapaglabag ng batas. Hindi na po tinutupad ang batas. Hindi na po sila tagapagtupad ng batas. Sila na po ang lumalabag sa batas. Okay? Klarong-klaro po yan, ha? At kusang umalis. Bilang mamamayan dito sa Davao City at kabahagi ng KOJC, nais natin ang konkretong kasagutan sa kanilang kahina-hinalang mga galaw. Dahil hanggang sa ngayon, ramdam pa rin ng mga misyonaryo ng KOJC ang malalim na epekto ng karahasan na naganap noong June 10, 2024 mula mismo sa mga tagapagpatupad ng batas sa ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito ang inyong citizen correspondent mula Davao City, Charmaine Balagon, SMNI News. Alam mo yung doble-doble na yung trabaho, meron na kanya-kanyang checkpoint. So ano ba yan? May sariling checkpoint yung HPG, may sariling checkpoint yung ordinary police. Daming checkpoint. May sariling checkpoint din yung SWAT, pati yung LTO at panay checkpoint. Di ba? So, pag dadaan ka dyan, ang daming checkpoint na dadaanan mo. So,
nakaganda dito, ang dami-dami ng nagche-checkpoint yung pulis, nagche-checkpoint yung SWAT, nagche-checkpoint yung SAP, nagche-checkpoint yung LTO, nagche-checkpoint yung HPG, naninikit yung patrol highway, na nagche-checkpoint din yung Coast Guard. So, ang dami na nila, guys. So, sa buong Davao, dito lang yan nangyayari sa harap ng KOJC. Diyan sa mismo compound nila. Pag umikot ka sa buong Davao, walang ganyang pulis, walang ganyang visibility na pulis. Kahit saan sa downtown yan, diyan lang sa KOJC. Parang every 50 meters mayroong pulis na checkpoint. So, talagang grabe yung pagbabantay nila. Sana tama yung ginagawa. Pero pinapakita nila, guys, maling-mali po. So, tama po kayo, Sir Admar. Talagang katakataka at kumbaga hindi maiwasan natin ang magtanong, bakit ngayon lang ito nangyayari? Bakit nandyan sa harapan ng KOJC ito ginagawa? Nasandamakmak na ang mga otoridad po dyan. So, Overkill na, nagtatanong partner. lang naman tayo. Tapos may dala kayong mission order. Actually, hindi nga kinunan yung ang kuha ng camera doon lang sa mukha ng KJC minister, pero tinakpan pa nung pulis. Nasa cellphone pa nga niya, hindi naman tinutok doon yung camera. So, talagang kaduda-duda ang mga galawan na yan. Pero tuloy-tuloy pa rin po nga nakatutok ang SMNI po sa mga ganap na yan para at least updated kayo mga kapartner ay mailahad at maibigay din ng ang mga katanungan natin. At baka may mga sagot ang pambansang pulisya o di kaya ay mga palusot, rason, paliwanag kung ano yung kanilang gustong sabihin dito sa ating mga katanungan. Bukas naman po ang himpilan para sa inyong panig, kagaya po ng sinabi ninyo na walang problema yung pag-checkpoint ng SWAT team. Pero may problema po yan sa mata ng mga Kingdom of Jesus Christ missionaries po dahil bakit naka-fully armed ang mga otoridad po dyan. At SWAT pa talaga yung magbabantay at magsasagawa ng checkpoint. Alam mo, itong SWAT, bilang lang ito sila. Hindi ito marami sila yung SWAT team. Kasi pang ano lang talaga yung kanilang mga operation, talagang special lang talaga ng mga operation. Di ba? Diyan sila sinanay. Kumbaga, tapos So, kung makikita mo sa video, guys, yung mga SWAT, hindi talaga nag-checkpoint, kumakaway lang. So, kalokohan. Maling-mali po. Sila mismo ang lumalabag sa batas. gamitin mo lang solely para lang dyan sa pag-checkpoint. So, yan po yung mga katanungan. So, doon nagtatapos yung video natin. So, natunghayan nyo, guys, mga kababayan, mga kapatid. So, yan. Kitang-kita po natin kung gaano po sila kasinungaling na yung mga pulis, SWAT, SAP. So, sa panahon ni Tatay Digong, ang taas ng moral nila. Pero ngayon talagang bumaba dahil sa mga utos sa taas, sa mga leader na mga walang nang klaro tulad ni Marbel, Torre, at iba pa, lalo na si Abaloslos. O, sino pa pinakataas na? Walang iba. Yung nagpupulburon. So, doon nagtatapos yung video natin, guys. Salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang i-subscribe, like at i-share ang video ito. God bless sa inyong lahat. Peace!